Eto ang araw nakukuha ako ng sahod sa post office dito sa Israel at bago nga ako umalis ay pinakain at inasikaso ko muna ang aking mga alaga. Simple lang naman ang kanilang pagkain sa umaga, basta nala ang ihahanda at pinapainit ko na lamang. Vegetable soup, patis na mais at kinwa nga ang kanilang pagkain. Habang sila'y kumakain ako na may nagpalit lang ng jacket at nakapambahay lang din naman ako. At habang naglalakad ako ay may nakita ako na nakapatong sa may upuan at mga pantalon ito at magaganda pa. Kaya naman dali-dali kong inilagay sa plastic at inilagay ko sa aking trolley bag. Ito sa dahilan kung bakit bihira lang din ako na bumili ng mga bagong damit. Kahit naman hirap na hirap ako sa paglalagay sa aking trolley bag ay talagang pinagsiksikan ko para madala lamang. Uso yan dito sa Israel, nagtatapon sila ng mga pinaglumaan ng mga bagay, hindi lamang mga damit, pwede rin mga gamit sa bahay na pwede halos lahat ng mga damit ko ay galing sa mga pinaglumaan at yung iba ay nasisimot ko nga sa tabi ng kalsada. Hindi naman ako maselan at laking tipid din sa akin dahil bihirang-bihira lang ako bumili ng mga bagong damit. Kahit na hirap ako na ikarga sa akin trolley bag, talaga namang pinagsiksikan ko para maikarga lamang. At dali-dali pa nga ako dyan dahil baka biglang may dumaan at may makakita. Abay syempre, ako'y nahihiya din naman. At pagkatapos nga dyan ay dali-dali ako na umalis na halos manakbo na ako dahil baka mamaya ay malampasan ako ng oras ng aking schedule. Ayan at nandito na nga ako sa post office o DOAR ang tawag dito sa Israel. Ilang araw pa lamang bago pumunta ako dito ay may online schedule na ako. Buti na nga lang pagdating ko wala masyadong tao dahil ito ay regular na araw at hindi araw ng sahudan. Eto ang machine kung saan ako kukuha ng number, inilagay ko lamang ang aking telephone number at ayan nga at meron na agad akong number na lumabas. At hihintayin ko na lamang na tawagin ang aking numero, 21. Pwedeng tayan sa waiting, baka sakaling tatama. Ganto ang itsura ng post office dito sa Israel. Hindi ito bangko, pero dito kami kumukuha ng sahod. Dahil merong insurance ang aking alaga, pero sa iba na walang insurance, private ang pasahod sa kanila. Ayan nga tinawag na ang aking numero at dali-dali akong lumapit. Abay syempre, pag-usapang pera, mabilis tayo dyan. Sino ba namang may ayaw ng pera? Ay isa yan sa nakapagpapaligaya sa atin. Ayan nga't pinirmahan ko ang tseke na kukunin ko na lamang sa susunod kong sahod. At yun ngayon naman ay yung sahod ko pa noong nakaraang buwan. Pagkatapos ng lahat ng pagod, puyat at stress, sa wakas ay may sahod na ulit. Yung iba pag bagong sahod, itinitreat ang sarili at ang sabi pa nga ay deserve ko ito. Pero ako ay hindi. Yung gagastusin ko para sa sarili ko dito ay sa Pinas ko na ginagastos para kasama pati ang pamilya ko. Ayan nga't pagkatapos ko makuha ang aking sahod ay umalis na din ako agad at dadaan pa ako ng grocery store. Ayan nga't bumili nga lamang ako ng ilan sa mga kailangan na wala na sa bahay at pagkatapos ay umuwi na din ako kaagad. Pagdaan ko nga dun sa pwesto na kinuhanan ko ng mga damit ay meron nakatambay. Hindi nga pala yan ang unang beses na nakakuha ako ng mga damit sa upuan na yan. Dati ay nakakuha na din ako dyan at mga t-shirt naman. At pagdating ko nga sa bahay sinili ay tuwan-tuwa dahil dumating na ako. Thank you for watching.